أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته at magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Destiny M. Malcones mula sa BAIS 2A, ang inyong tagapag-ulat ngayong umagang ito na nagmula rin sa ikalawang grupo. Ang paksang ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay tungkol sa dula at sanaysay. Ano ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikan na hati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Bawat yugto nito ay mayroong maraming eksena. Ito rin ay tinatawag na stage play dahil ang isang dula ay tinatanghal sa isang entablado. Ayon dito, ang dula ay siya sa mga uri ng panitikan. Di kay isang uri rin ng panitikan. Ito ay nahahati. Ibig sabihin, nahahati sa ilang yugto. Ibig sabihin, ang dula ay ay binubuo ng iba't ibang yugto. Halimbawa, unang yugto, ikalawang yugto, ikatlong yugto, hanggang sa katapusan ng kanyang yugto. Na kung saan, bawat yugto nun ay maraming tagpo. Ibig sabihin ay maraming eksena. Na isa rin sa layunin ng dula ay ang itanghal o di kay ipakita kung ano ba yung mga eksena sa bawat tagpo. Ito rin ay tinatawag sa Ingles na stage play sapagkat o di kaya dahil ang isang dula o ang mga dula ay tinatanghal sa mga entablado. Isa sa mga halimbawa ng mga dula ay nakikita rin natin mismo o di kay nalaman na natin mismo nung tayo pa ay nasa elementarya at sekundarya na sa tuwing nagkakaroon ng programang Buwan ng Wika ay dyan na sa tuwing nagkakaroon ng mga ganyang programa ay kadalasang na nagkakaroon ng patimpalak na mga dulaan o di kaya mga dula. So, yun ang dula. Ngunit, merong ring iba't ibang uri ng dula. Katulad lamang ng dulang panradyo, dulang pantelebisyon, dulang panlansangan at dulang padula at tulang padula. Okay. Ang dula ay meron din itong iba't ibang uri na kung saan merong mga dulang panradyo. Mga dulang panradyo, ang isa sa mga halimbawa ng mga dulang panradyo ay kung meron man nakikinig sa inyo ng mga radyo, di kaya kung nakikinig man kayo ng mga radyo sa inyong mga tahanan ay siguradong maka-relate kayo, di kaya malalaman nyo kung ano yung mga, siguradong alam niyo kung ano yung mga dulang panradyo. Halimbawa na lamang yung pinapakinggan namin na tuwing hapon na kung saan ito ay pinamagatang kung sa Cebuano ay kini ang akong suliran. Sa Tagalog naman ay ito ang aking problema. May nagpapadala ng sulat doon na kung saan yung nilalaman ng sulat na yon o di kaya yung sa loobin o di kaya yung isinulat na may akda roon ay isinasadula ng mga artista ng radyo. Yon ang isa sa mga halimbawa ng dulang panradyo. Mga dulang pantelebisyon naman. Dulang pantelebisyon ay alam na natin kung ano yung mga dulang pantelebisyon sapagkat araw-gabi ay nakikita na natin sa mga TV na kung saan ay mula pagkagising ay namumulat o di kaya yan na ang ating pinapanood. Isa sa mga halimbawa niya ay yung hindi matapos-tapos na drama na ang Probinsyano. Yun ay isa sa mga dulang pantelebisyon. Dulang panlansangan at tulang padula. Meron ring dulang komedya katulad na lamang ng Sa Pula sa Puti na isinulat ni Francisco Soc Rodrigo, Kahapon, Ngayon, Bukas ni Aurelio Tolentino. So yun ay mga dulang komedya naman na kung saan ang mga layunin nito ay
magpatawa o di kay mag-aliw ng mga tao o di kay ng mga manunood. Mga kasangkapan ng dula, simula, gitna at wakas. Unang sangkap ng dula ay makikita natin mismo yung kanyang simula, na kung saan ay namamalas dito ang tagpuan o di kay napapakita dito ang mga tagpuan, mga tauhan, sulyap sa suliranin. Sa simula pa lamang ng dula ay nakikita na natin mismo na pinapakita na nila o di kay itinatanghal nila o di kay pinapakilala nila yung mga tagpuan, yung mga gaganap na mga tauhan, kung sino ba yung gaganap bilang isang bida, kung sino ba yung gaganap bilang isang kontrabida o di kay kung sino ba yung mga uri pa ng mga tauhan at mga sulyap sa suliranin. So yan ang nakikita natin sa simula ng dula. Bago natin makikita yung kabuuan nito. Pangalawang sangkap ng dula ay gitna. Sa gitna naman ay napakapangit ng isang dula kung walang gitna. Kung ang makikita mo lang ay puro simula. So dapat sa isang dula ay merong gitna. Sa gitna naman ay matatagpuan ang saglit na kasiglahan, ang tunggalian at ang kasukdulan. Ang gitna ay yan ang pinakaabangan ng mga manunood o di kaya ng mga ayan ang kinagigiliwan ng mga manunood, na kung saan ay kapag ang isang dula ay walang gitna ay maaaring mawala yung interes ng isang manonood na tapusin yung isang dula sapagkat alam niya na kulang ito. Kaya dapat sa isang dula ay merong gitna sapagkat ito ang nagbibigay aliw sa mga tao na kung saan ay inaabangan nila kung ano ba yung susunod na mangyayari, inaabangan nila yung mga tunggalian, yung mga kasukdulan. Panghuling sangkap ng dula ay wakas. Matatagpuan naman dito ang kakalasan at ang kalutasan. So syempre, kapag ang dula ay walang wakas, napakapangit tapusin. Kapag ang isang dula ay walang wakas. So dapat sa isang dula ay meron itong wakas sapagkat dito mo na makikita kung paano nila malulutas ang isang problema. Wakas ay ito rin yung pinapakita nila o di kay tinatanghal dito kung ano yung solusyon doon sa problema o di kay yung solusyon doon sa dulang iyon. So yun ang mga sangkap ng dula. Ngayon dumako naman tayo sa ano ba ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Okay, ang sanaysay naman ay ito ay isang komposisyon o di kaya gawa na kung saan ay naglalaman ito ng mga kuro-kuro ng may akda. Ibig sabihin ay naglalaman ng mga sariling ideya ng isang may akda. Ito ay isang essay sa wikang Ingles. Isang komposisyon na kadalasan ay naglalaman ng pananaw o kuro-kuro ng may akda. Sa ganitong paraan, na ipapahayag ng may akda ang kanyang damdamin sa mga mambabasa. Okay, ang sanaysay o essay kung tawagin sa English. Ang sanaysay ay kadalasan nakikita na natin sa mga pagsusulit, hindi kaya sa mga exams na kung saan ay hindi talaga naalis yung sanaysay. Ito ay isang gawa o komposisyon na madalas ay naglalaman ito ng mga pananaw o di kaya naglalaman ng idea o di kaya sariling kuro-kuro ng may akda tungkol sa isang paksa. So, sa ganitong paraan ay naipapahayag ng isang may akda ang kanyang saloobin o kanyang damdamin sa isang mambabasa. Na kung saan, kapag ang isang mambabasa ay nabasa niya yung akda o di kaya yung gawa ng isang may akda, ay maaaring mararamdaman niya rin kung ano yung nararamdaman ng kanyang ng may akda. Ang sanaysay ay isa rin itong uri ng pakikipagkomunikasyon. Yes. Sa pamamagitan ng iyong pagsusulat ay nailalahad mo o di kay nasasabi mo kung ano yung gustong layunin o di kay nailalahad mo yung iyong saloobin. Na ipapabatid mo
sa mga tao, di kaya sa iyong mga mambabasa, kung ano yung iyong saloobin, na kung saan ay nagbibigay rin ng kabuluhan sa mga mambabasa. Lalong-lalo na sa mga napapanahong isyo na nang dahil sa iyong gawa o di kaya dahil sa mga gawa ng isang mayakda o di kaya dahil sa isang sanaysay ay maaaring nagkakaroon ng ideya o di kaya maaaring namumulat yung isipan ng isang mambabasa sapagkat kapag nabasa niya yung isang akda ay namumulat yung kanyang isipan. So iyon ang sanaysay. Dalawang uri ng sanaysay. Unang uri ng sanaysay ay formal. Tumatalakay ito sa mga seryosong paksa na nagtataglay ng masusing pananaliksik ng sumulat. Kadalasan itong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang tono nito ay seryoso at walang halong biro. Isang uri ng formal na sanaysay ang editorial sa mga pahayagan. Ito ay tungkol sa opinyon ng sumulat sa mga mainit na balita. Okay? Unang uri ng sanaysay ay meron itong tinatawag na dalawang uri. Iyon ay formal at di formal. Unang uri ng sanaysay ay yung tinatawag na formal, na kung saan ito ay tumatalakay sa mga seryoso. O di kay, maaaring ang laman ng sanaysay na ito ay mga seryosong usapin, o di kay, mga personal na usapin, mga seryosong usapin na kung saan ay nangangailangan pa ito ng masusing pananaliksik ng sumulat. Ibig sabihin ay hindi lahat ng nilalaman ng formal na yon ay ideya o di kaya kuro-kuro ng isang sanaysay. Subalit, maaaring may makikita ka rin doon na mga maaaring may makikita ka rin doon ng mga sinaliksik niya o di kaya galing sa ibang tao, di kaya salita ng ibang mga mahalagang salita ng isang tao na kung saan ay bilang isang ebidensya o di kay para maging matibay ang kanyang sanaysay. Ang sanaysay na ito ay walang halong mga biro. Ibig sabihin ay bawat pangungusap, taludtod o di kay bawat salita na ginamit doon ay mga seryoso o di kaya walang halong mga biro na kung saan ay maaaring nakakapagbigay ng hindi nakakapagbigay ng aliw sa mga mambabasa, subalit nagiging seryoso yung isang mambabasa kapag nalaman niya. Ang sanaysay na ito ay tungkol rin sa mga opinyon ng sumulat. Ibig sabihin ay ang formal na sanaysay ay nagdalaman din ito ng mga opinyon ng isang sumulat. Okay, isa sa mga halimbawa ng sanaysay ay yung mga mababasa natin sa mga school publication. So, halimbawa, kung mayroon man sa inyo na miyembro dati ng school publication ay siguradong alam niya kung ano yung sinasabing editorial sa mga pahayagan. So, yun na. Makikita natin doon na bawat salita o di kaya lahat ng nilalaman ng mga editorial sa mga pahayagan ay seryoso sapagkat ang kanilang pinag-uusapan doon ay maaaring mga maiinit na balita na kung saan ay kailangan ng isang sumulat na saliksik ng isang masusing pananaliksik upang mas maganda yung takbo ng kanyang sanaysay. So, yon ang isa sa mga halimbawa ng sanaysay ay yung mga editorial sa pahayagan. Pangalawang halimbawa ng sanaysay ay yung di formal. Pangalawang uri ng sanaysay ang di formal. Ito naman ay tumatalakay sa mga paksang karaniwang, personal at pang-araw-araw na nagbibigay lugod o mapang-aliw sa mga mambabasa. Binibigyan din ito ang mga bagay-bagay at karanasan ng mayakda sa isang paksa kung saan mababakas ang kanyang personalidad na para bang nakikipag-usap lamang siya sa kanyang kaibigan, kaya naman ito ay madaling maintindihan. Okay, kung sa formal ay ang nilalaman nito ay mga seryosong paksa o di kaya mga seryosong usapin tungkol sa mga mainit na balita, ang di formal naman ay naglalaman ito ng mga paksang karaniwang ay nagbibigay aliw o di kay na personal at pang-araw-araw nagbibigay
aliw sa mga mambabasa. Okay? Nagpapatawa sa mga mambabasa. Sapagkat binibigyan niyang pansin, okay, mas binibigyan niya ng diin yung mga bagay-bagay at karanasan ng isang mayakda sa sampaksa. Na kung saan ay makikita mo doon yung kanyang mga personalidad na kumbaga para bang kinakausap niya lang yung kanyang mambabasa. So, ang halimbawa nito ay yung mga lathalain sa mga pahayagan. So, kaya tulad nga na sinabi ko kanina, kung mayroon man sa inyo na nakasali dati sa mga pahayagan ng isang eskwelahan ay maaaring alam nyo to kung ano yung mga sinasabing mga editorial at saka mga lathalain. So, doon sa lathalain ay isa yun sa mga halimbawa ng sanaysay sapagkat doon pa lang sa unang pangungusap ng sanaysay na yun ay nakukuha niya na yung interest o di kayong intention o di kayong layunin o di kayong nakukuha niya na yung sa loobin kumbaga naaaliw niya na yung kanyang mambabasa sapagkat unang tingin pa lang o di kaya unang basa pa lang ng kanyang mambabasa ay naaaliw na siya sapagkat doon pa lang sa una ay alam na niya na ito ay alam niya na ito ni maaaring nagbibigay aliw sa kanyang mga mambabasa. Gayon pa man ay maaaring ipagpapatuloy ng isang mambabasa yung kanyang maaaring tapusin niya yung kanyang pagbabasa sapagkat maaaring nagustuhan niya yung isang sanaysay. So, yun ang dalawang uri ng sanaysay. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng sanaysay. Mayroon itong tatlong bahagi. Ang simula o panimula, gitna o katawan at wakas. Unang bahagi ng sanaysay, ito ay tinatawag na simula o panimula. Ang bahaging ito ang pinakamahalaga dahil dito nakasalalay kung ipagpapatuloy pa ng mambabasa ang kanyang binabasa. Sa simula pa lamang ay dapat mapukaw na ng may akda ang damdamin ng mga mambabasa. Okay, ang simula o panimula ay napakahalaga sa pagsusulat ng isang sanaysay. Sapagkat dito nakasalalay o dito mo makukuha yung intention o interest ng isang mambabasa na ipagpapatuloy pang basahin yung nilalaman ng iyong sanaysay. Kaya dapat ay doon pa lang ay mapukaw muna. O kaya doon pa lang ay dapat mapukaw muna yung damdamin ng iyong mambabasa. Kaya napakahalaga na mapabilang o kaya magkaroon ng simula ang iyong sanaysay. Sapagkat kapag ang isang sanaysay ay walang simula o kaya panimula at maaaring hindi na ipagpapatuloy ng mambabasa na basahin pa o kaya tapusin pa yung iyong sanaysay. Kaya dapat ay nandoon ang simula at panimula. Pangalawa ay gitna o katawan. Dito naman mababasa ang mahalagang puntos tungkol sa paksang sinulat ng may akda. Malaman ang bahaging ito dahil ipinapaliwanag na mabuti dito ang paksang tinatalakay o pinag-uusapan. Okay, sa gitna o katawan, katulad din ng dula na kung saan sa gitna ay doon pinakaabangan din ng mga manonood na kung saan ay doon mo makikita yung mga sukdulan, mga tunggalian ng isang dula-dulaan. Kaya sa bahagi naman ng sanaysay, ang gitna o katawan naman ay dito mo mababasa o di kaya dito makikita yung mga mahalagang puntos tungkol sa isang paksa. Dito mo rin malalaman na kung saan ay pinapaliwanag ng mabuti ng isang may akda kung ano ba yung tungkol sa isang paksa. Lalong-lalo na kung ang kanilang paksa ay mainit na mga balita, kaya dapat ay bigyan niya o di kaya dapat ay bigyan niya kung ano yung mga mahalagang puntos doon sa isang paksa. Nang sa ganon ay magkaroon o di kaya mapukaw niya yung kaisipan ng kanyang mamabasa. Panghuli ay wakas. Sa wakas ay ito ang bahagi nagsasara sa talakayang nagaganap sa gitna o katawan ng sanaysay. Dito rin nakahamon ang pag-iisip ng mambabasa na may isang katuparan ng mga tinatalakay sa paksang pinag-uusapan. Wakas naman ay dapat meron ding wakas ang iyong sanaysay. Sapagkat yon ang magsisilbing yon ang magsasara tungkol sa iyong talakayan.
Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagsusulat ng isang sanaysay, ay huwag niyang kalimutang magkaroon o di kaya huwag niyang kalimutan ilagay yung tinatawag na wakas. Dahil dito niya na mapupukaw o di kaya dito na magkakaroon ng interes ang isang mambabasa tungkol sa paksang kanyang isinulat. Isa sa mga halimbawa na maaaring may sa katuparan ng isang mambabasa yung nilalaman ng sanaysay ay may makikita ka o di kaya dapat kadalasan o di kaya karaniwan sa mga may akda ay nag-iiwan sila ng mga tanong tungkol sa isang paksa na dahil doon ay maaaring hanapan ng isang mambabasa kung ano yung sagot doon sa paksang kanyang tinalakay. So, yun po ang mga bahagi ng sanaysay. Ulitin ko, simula o penimula, gitna o katawan, at wakas. Yun lamang po, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.